Ah, ano po ang maiisip natin? Ano ang agad na maiisip natin kapag narinig natin or sinabi sa atin, do it now. Yan, kailangan ko po sanang makarinig ng opinion ng sino po ang may gustong in just one or two words. Yes po. Do it now. Yan. Ah, Tita Lydia, magtatawag na lang po ako para ah, ano po Do ibig it now. Yes po. Yung sa akin po, Two words lang po. dali-dali mong gawin. Yes po, yes. Dali-daling gawin. Si Kuya Virgil po. Kuya Jel, patulong. Ano po sa inyo ang ibig sabihin ng do Now it? na, now na. Now na, now na. O, sige po, now na. Magpe-pray na muna po tayo. Now na. Opening prayer tayo para proceed na po tayo sa ating devotion. Yes, Lord, samahan niyo po kami. Be with us, Holy Spirit. Let us acknowledge the presence of the Holy Spirit. Kahit saan po tayo na roon, magkakahiwa-hiwalay man tayo, we know that the Holy Spirit is within us. And yes, Lord, hallelujah, Lord Jesus. We thank you, we thank you, we thank you for this very, very grateful morning. Blessed Monday po. And we know that we are blessed indeed because we are alive. We have this new life, new strength comes from you as we always have na every gising is a blessing. And we want to thank you for that, Panginoon. Yung paggising lang namin is a great blessings na po. Thank you, Lord God, sa inyong pagmamahal. Thank you for the the strength. We thank you dahil last night, binantayan nyo kami, sinamahan nyo kami, iningatan nyo kami, kaya andito po kami ngayon with a grateful heart, sama-sama po na ah, makikinig at magmumuni-muni sa inyong mga salita, sa inyong panibagong revelasyon sa umagang ito. At alam namin na ito ay mag-iiwan ng karunungan, ng kaalaman, ng panibagong kaalaman about your gratefulness, about your goodness, kung papaano po kayo maging ama sa amin bilang inyong mga anak. So, Lord, be with us po. We need your guidance. And also we know that walang magiging ibang dahilan para magkaroon ng hindrance ang fellowship namin ito kahit nasa online. So we know also that you're going to provide a good connection to each and every one of us. So thank you, Lord, for the life of each and every one here na we know na yung binibigay naming oras para sa inyo ay hindi para sa amin kundi to thank you, to praise you, to glorify your name. So again, Lord, we thank you, we love you, and we are always in need of your love. Thank you, Father. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen po. So let me share po. Kaya ako naitanong ko, yan, ito po ang ating, ito po ang ating, sabi nga, maharang ang aking Do it now. Yan po ang title ng ating morning devotion for today. Do it now. Kaya tinanong ko po kanina, ano bang pagkakaalam natin sa ano bang may isip natin? Pag sinabing do it now, even during nung mga kabataan po natin, di ba? Kapag ka sinabing do it now, act immediately. Ganun ang gagawin po natin, di ba? Or do not delay. Katulad ng sinabi niyo, now na, sabi ni Kuya Jel. Sabi na,
Do it now na. Sabi, strike while the iron is hot. Parang ganun, di ba? Yung walang sasayanging oras, walang sasayanging panahon. Seize the moment. Make it happen and move without hesitation. Sige, pakita ko na po yung sarili ko. Yan. And time is of the essence. Sabi nga, jump to it. Parang do it now, jump to it. Parang get going or lose no time. Take action now. Now na, talagang now na. Get moving and or respond without delay. Di ba po? So, ang naisip ko, paano kaya pagka si Lord ang nagsabi sa atin na, do it now, ano kaya ang magiging response natin? Di ba po? So, excuse me. Um, sa ang ating pong pagbabasihan ay nakabatay sa book ni sa Gospel according to Matthew chapter 5 verse 25. It's about agree with your adversary quickly. May karugtong pa po yun. Pero pag atin pong simulan, let me share po. Yan, lalakihan ko na paraan. Ayan, so again, do it now. So title pa lang, di ba? Ano kaya yung pinapagawa sa akin? Ano kaya ibig sabihin? So let's proceed po. While I'm reading, makibasa na rin po kayo sa akin. So in this verse, Jesus Christ laid down a very important principle by saying, do what you know you must do now. Do it quickly. Di ba? Parang bossy or tawag dito, medyo ang pagkakaano yung parang batas na gagawin mo. So if you don't, an inevitable process will begin to work and maharang siya. Dali po. You have paid the last penny. Ayun po yung karugtong ng ating verse ngayon sa Matthew 5:26. Parang ah, pagka hindi natin ginawa yun, pag hindi tayo nag-act, meron tayong magiging consequence in pain, agony, or distress. God's law are unchangeable, and there is no escape from them. The teachings of Jesus always penetrate right to the heart of our being. Wanting to make sure that my adversary gives me all my rights in a natural thing. But Jesus, but Jesus says that it is a matter of inescapable and eternal importance to me that I pay my adversary what I owe to him. Uh, adversary po, ano bang sabihin ng adversary? Pagkakaintindi natin kung ano ba yung adversary. I pay my adversary. Uh, the idea of paying, di ba? Pwedeng settling a debt, yung mga pagkakautang natin, literal or emotional, before, yung bang, yung kailangan nating ayusin bago pa mag-escalate, bago pa lumala, di ba? Yung mga emotional problem na na-encounter natin na walang closure o pwede ring offering restitution or apology yung to resolve a conflict. Ito yung ibig sabihin na yung hindi natin pwedeng takasan kasi laging nakasunod sa atin kahit na matutulog tayo, kahit saan tayo pumunta, it's always there because walang closure, because hindi natin nahinga ng tawad. Pwede ring taking responsibility, yung meron tayong naging part na sa disagreement, nakipag disagree tayo and then gina-justify natin, something like that. Pero sa totoo lang, yung gina-justify natin, it's not right, di ba? So, it means, sabi nga dito, it is from, from our Lord's standpoint, it doesn't matter whether I am cheated or not.
But what does matter is that I don't cheat someone else. Diba? Parang nagkaroon ng conflict or diba binabaligtad. And I am insisting on having my own rights. Or am I paying what I owe from Jesus Christ's standpoint? Diba sabi nga mahilig tayong mag-justify. Minsan kahit baluktot na tinatama pa natin. Or minsan kahit white lies. Sabi natin, white lies lang yan. Pero akala natin hindi siya kasalanan. Pero still it is a sin. Sabi nga po rito, it is a call to humility, yung adversary. It is a call to humility, urgency, and peace. Yun ang pinaka-importante. To not let pride delay what love and wisdom urge us to know, to do now. Diba? Kapag hindi na natin pinag-isipan na kasama ang pride or kasama yung parang iisipin natin, tama ba yun? Nasaktan ako, kailangan ko pa bang gawin? Yung parang ganun. Pero pag ang inisip natin is, we want peace, makakalimutan natin ang pride. Or yung pagiging humble natin, like what God taught us, di ba? And makikita natin yung wisdom na ibibigay sa atin ni Lord dahil ginawa natin, inobey natin yung gusto niya at wala na tayong sinayang na oras. So do it quickly. Bring yourself to judgment now in moral and spiritual matters. You must act immediately. And if you don't, sabi rito, the inevitable, relentless process will begin to work. Sabi ko nga kanina, di ba, may consequences. Lahat ng mga gagawin natin, akala natin tama, pero mali. Mali, mali, akala lang natin tama. God is determined to have His child as pure. Yung 100% pure, di ba? A pure heart, clean and white as driven snow. Di ba, na-imagine po ba natin kapag kaganon, yung nakumikinang yung ating puso sa kaputian, parang di ba yung, wala, para yung lang commercial na sa kaputian, di ba mas gusto natin ng mga damit natin na puting-puti, ayaw natin ng may mancha, ayaw natin ng meron tayong nakikitang dupi, di ba? Ganun ang gusto ni Lord sa ating puso. And as long as there is disobedience in any point of His teaching, ibig sabihin, hindi tayo sumusunod according to His will, He will allow His Spirit to use whatever process it may take to bring us to obedience. Diba? Yun yung sinasabi kong consequence. We have the freedom to choose whatever we wanted to do. We have the freedom to decide for our own, hindi naman tayo pinipilit. But yung bang alam na nating tama, alam na nating mali, ginagawa natin tama. Yun ang laging may consequence. Kasi pagka pinabayaan natin gumagawa tayo ng ganon, or kahit na yung mga mahal natin sa buhay or kakilala natin o yung mga nakaikot sa atin, hindi natin ginawa yung part nating itama yun, di ba? Accessible tayo sa ganon. Dito, kasama tayo doon sa nagkakasala kasi parang tinolerate natin yun. Meron laging nakarugtong na consequences yun. And the consequence, ganun, magugulat tayo kasi hindi natin ine-expect. So, gusto ba natin ng ganun? Di ba ayaw natin? So, the fact that we insist on proving that we are right is almost always a clear indication that we have some point of disobedience. Diba? Sabi nga doon sa isang part ng kung sino man yung naisip na walang siyang kasalanan, kumuha ng bato at batuhin yung babaeng pinag-aanuan at dito kinukondema nila na makasalanan. Diba? Kasi nga, wala naman iisa sa atin ang ah, tawag dito, ang hindi makasalanan. Lahat naman tayo makasalanan. So no wonder the Spirit of God so strongly urges, di ko siya mabasa, as to stay steadfast in the light. Makikita niyo po yon sa John 3:19 hanggang 21 if you have time to read it. So agree with your adversary quickly. Have you suddenly reached a certain place in your relationship with someone only to find that you have anger in your heart? Confess it quickly. Yung bang wag nang patatagalin, di ba nga sabi sa buhay ng mag-asawa kapag nagkaroon ng tampuhan, nagkaroon ng misunderstanding, wag matutulog hanggat hindi na settle. Hindi the whole night
magiging miserable, hindi ka makakatulog. Papangit ka pa, pagising mo may eye bag ka. So make it right before God. At yun din ang utos ni Lord. Be reconciled to that person. Do it now. Di ba? Mabigat yun. Do it now. So, ang wisdom from Oswald, the great point of Abraham's faith in God was that he was prepared to do anything for God. Ang ganda na example niya rito. Sa akin pong pagsisiyasat, Abraham lived, do it now. His trust led him to act promptly, even when the cost was high. Ang ganda ng example niya rito si Abraham, di ba? Sa Matthew 5:25, kung i-connect po natin, calls us to immediate obedience. Mabigat po yan. Pag sinabing immediate obedience, hindi na pwede yung, saka na lang, Lord, bukas na, mamaya na lang. Sabi nga, di ba kayo na, now na to settle matters quickly, not just legally, but spiritually. Both reflect surrender. Meron tayong total surrender, total submission. Abraham surrendered his will. Jesus calls us to surrender pride and choose peace without delay. Kung papipiliin po tayo between pride and peace, syempre gusto natin yung peace, di ba? Hindi naman tayo mamamatay pagka hindi wala tayong pride, di ba? Hindi naman tayo magkakasakit pagka tinanggal natin yung pride. Pero kapag wala tayong peace, hindi tayo makatulog, hindi tayo makapag-isip ng maayos, hindi rin tayo apektado ang buo nating pagkatao, especially our spiritual life. Amen po ba? Amen. So, connect po natin ngayon, in-summarize natin parang sa ating pinaka-reflection. So, spiritual prompting. When the Holy Spirit nudge you to forgive, apologize, or make peace, do it now. Diba pagka natanda natin ng mga bata tayo, pag meron tayong nakakaalitan, sasabihin sa atin ng father natin or kaya ng parents natin, sige, mag-shake hand na kayo, di ba po? Mag-shake hand na kayo now na. Susunod lang tayo. Pero do it now, di ba? Ayaw natin kasi nagagalit tayo, lalo na yung mga bata pa tayo. Pero pag sinabi ng tatay natin, mag-shake hand na kayo, susunod tayo. Now na undi, papaluin tayo, di ba? So, delaying can harden hearts or worsen the situation. Yun po. Kapag hindi natin ginawa na at marami pa tayong patimpik, timpik pa ba yung tawag doon? Magkakaroon, magiging worse lang. Mas lalong mahihirapan tayo sa susunod pang mangyayari. So, number 2 is obedience in action. Jesus calls us to live out our faith actively. It is about our faith. Pag sinabi niyang, do it now, it echoes His call to act swiftly in love, humility, and wisdom. Ito lagi ang binibigay sa atin. Parang yung love ni Lord. The love of God, the love of God, siya yung nagpo-protect sa atin. Tapos, nakikita natin yung humility niya, kaya kailangan yun din ang makuha natin sa kanya, yung pagiging humble niya. Imagine nyo, King of Kings, di ba? Nagpakababa siya because of us. Tayo pa kaya, di ba? We are nothing. We are nothing without Him. And the wisdom, binibigyan niya yung wisdom sa atin to tell, ay to say, and to do, to act according to His will. Kasi kapag wala tayong wisdom at mas ibibase lang natin sa kagustuhan natin at sa sarili lang nating karunungan, wala yun, wala. Mas lalo lang tayo mahihirapan kasi ah, yung karunungan na hindi nanggagaling kay Lord, hindi nagiging maganda ang resulta. Avoiding regret, di ba? Minsan marami tayong mga ginawa sa buhay natin ng mga nakaraan natin na gusto nating mag-regret. Nire-regret natin kasi may mga nasaktan, kasi meron tayong mga, o kaya nasaktan din tayo, parang ganon. So just as the verse warns of consequences if we delay, do it now reminds us that procrastination is spiritual matters can lead to missed opportunities for healing and growth. Totoo po 'yun, 'di ba? Kapag punong-puno tayo ng mga inhibitions or kaya yung mga nakaraan natin na hindi natin mailabas-labas at marami tayong mga reservation dahil sa pride natin. Maraming akala natin hindi tuloy tayo nag-grow kasi
yung, alam niyo ba yung sa height natin, yung sabi nga kapag maliit ka, ano lang to thinking, kapag kung spiritually titingnan tayo by height, nakikita kung nag-grow tayo spiritually. Pagka nakitang pandak ka, ay pandak, ibig sabihin hindi ka nag-grow spiritually. 'Di ba? So imagine natin kapag ka gano'n ang pamantayan sa ating buhay spiritual, parang mahiya tayo pag alam na this, kapag ka maliit tayo, ibig sabihin, hindi tayo nag-grow spiritually, hindi tayo nag-heal, at hindi rin tayo yung hindi tayo nag-step by step, dapat nga 'di ba advancement, meron tayong nagkakaroon tayo ng acceleration sa buhay nating spiritual papunta sa kanyang kaharian, hindi pababa. Kapag ka nandun na tayo, dire-diretso na ang akyat. So yun din ang nangyayari kapag sinayang natin ang panahon at hindi natin ginawa. Ngayon na. So it is also a call to live responsively and redemptively, not just in conflict, but in every area where God is prompting you to move. Ang sarap-sarap pong pakinggan nito. So do it now. It's just about conflict resolution. It's a principle for living. Ito po yung mga positive way, yung mga great ways at yung mga bright ways na binibigay sa atin about this lesson, about this devotion. Forgive now, reconcile now, obey now, love now. The Spirit nudged gently, but the power is in your response. Faith that moves mountains often begins with a step taken in the now. 'Di ba? Sarap po. So do it now. Alam po naman natin na sa buhay nating mananampalataya, nakapalibot pa rin ng maraming mga challenges. Katulad niyan, end of June na, ang bilis-bilis ng panahon. Nasa half na po tayo ng ng 2025. Parang kailan lang, 'di ba? Nag-uumpisa lang yung 2025. Meron din po tayong mga experiences kung saan nasasaktan tayo or kaya meron tayong nasasaktan or na-offend or meron tayong pinag-iisipan ng hindi maganda, nagkakaroon tayo ng sarili nating assumption or nagiging judgmental tayo or nagiging critics tayo in a way na sa sarili lang nating sarili lang nating kaisipan. Pero nai-imagine po ba natin o naramdaman na ba natin yung kapag isip tayo ng isip, di ba? It's eating us. Parang the whole day yun ang iniisip natin. And then, nai-stress na tayo. Naapektuhan na tayo. Kaya kapag ka ganun, dapat sabi nga, wag nating i-welcome. Anything na hindi galing kay Lord, wag nating i-welcome because it's eating us. Sabi nga, meron tayong dalawang alaga. Kung ano raw yung pinapakain natin, the black or the white, yun yung big sabihin, yun yung sinusunod natin. Gets po ba natin? So, it's better to do it now kasi nga time is short. Hindi naman natin alam kung anong mangyayari the day after tomorrow. Di po ba? So, ang ini-emphasize dito is as long as we can forgive, reconcile, obey, and love, do it now. Wala namang pong masama kung gagawin natin to. Wala namang mawawala sa atin. Ah, hindi naman tayo magkakasakit, hindi naman tayo mamamatay pag ginawa natin to, di po ba? As long as we are alive, now na, sabi nga. So, mga kapatid, pwede po bang samahan nyo ko sa ating prayer for itong short prayer na to as the last part of our devotion today. Yung pong able na mag-unmute, let us all pray this short prayer. So Lord, Lord, you are the you're the God God of mercy of and new strength, beginnings. new Help me beginning. not to Help delay me not when your to spirit fail when calls the me spirit of up, whether it's making whether peace, peace, extending forgiveness, or goodness, responding or to your give me give me courage courage to do it now. now. Silence the Silence the voice voice, of fear or fear, pride pride that that tempts me tempts to me to wait. wait. Instead, Instead, let let my me obedience be quick, be quick, my love be my love, bold, and my and my heart heart be ready. will.
May May each each moment moment, I say, yes, yes, you you open the door open to the door, freedom, healing, freedom, and restoration. restoration. In Jesus' name, Amen. amen, amen. So, bago po ako magtapos, gusto ko pong iparinig sa inyo yung isang awitin na naangkop sa ating lesson for sa ating devotion for today. Ito po. Pakinggan po natin. Hindi man ito um, hindi man po ito tawag dito, hindi natin naririnig ng lagi pero maganda po ang lyrics niya. Meron na po ba? Dapat. Po ba? Wala. Hindi narinig. Na-share ko po ba? Hindi. Walang sound. Sige po. Sige po. Simpleng kanta lang. Simpleng kanta po pero very powerful every word, every lyrics, di po ba? So sa ating pong naging devotion for this morning. Meron po bang any insights or any thought habang binabasa or habang naririnig po natin this one? Do It Now. Based sa ating title, Do It Now from Pastor Oswald Chambers. Maybe we can have a share, dalawang share po. Appreciate ko po. Do It Now. Ano po ang unang rema sa atin? Meron po bang gusto mag-share? Mr. Babes, Yes po. ito yung nangyari sa akin. Ah, praise God, praise God. Nung bata pa po ako, sabi po ng magulang namin, alam ni Ate Olive, Jill, wag kang pasaway. Kasi po, sa totoo lang, pasaway po ako eh. Noong araw, ano po. Ngayon po, may inuutos po sa akin. Hindi ko po sinunod kagad. Alam nyo po, may nangyaring hindi maganda na ano po. Inuutosan po ako noon. Ako po, bata pa po kami noon nane. Naglalaro sa labas lahat. Nadapa po ako. Nung nadapa po ako, yung tuhod ko po na ano ng basag na bote. Lumabas po yung ano, lahat. May pasok po ako nung hapon. Panghapon po ako noon eh. Kasi hindi ko po sinunod yung magulang ko nung umaga eh. Pero kung sinunod ko po siya, hindi po nangyari sa akin yun. Para po bang yung ganun din po sa Panginoon Diyos. Nung pong araw, marami akong pera, marami akong ano, lahat ibig sabihin, well off, ika nga. Hindi ko rin po sinunod ang Panginoon. Lahat po ng parusa, inabot ko po. Totoo po yun. Pero na-redeem din po dahil nga po sa mga prayers ng mga kaibigan. Unang-una, itong daybreak, yung breakthrough is yours, yung mga ganyan po, tsaka yung LGI, tsaka kay Ate Oli po. Siya po ang talagang, pinersuade niya ako na manumbalik sa Panginoon. Kanya, totoo po yung sinasabi niyo na Pastor Oswald huwag ka na mag-antay. May mangyayari hindi maganda. So, yung nga po nangyari sa akin. Kanya ngayon po, kanya lang, kahapon alam ko, sabi ng kapatid ko, Jill, may tumatawag sa'yo. Kako hindi, yun yung sa daybreak na hindi nila ma-on, hindi yung ma-on yung yung isang cellphone ko kasi ito pong ginagamit kong cellphone. Naka-charge po kahapon, tsaka wala ako sa bahay kahapon. Sabi, Jill, tumatawag sa'yo yung sabi ko, ay nako, sa daybreak yun.
hindi na ako nakaano, ni camera ho, hindi ko mabuksan eh. Kanya, gustong gusto ko po kahapon magsalita eh, hindi naman po ako makapagano. Yun po na, yun po ang naalala ko na tama po ang sabi ni John Oswald, tsaka sabi nyo, gawin mo na, ngayon na, now na. Huwag ka na magantay. Otherwise, may consequences na hindi mo akalain na darating. Marunong po ang Diyos natin. Napakabait ng Diyos natin. Yun lang po. Thank you for Amen po. listening to share Amen. po. Salamat po sa sharing na yan. Di ba, sinasabi nga po natin merong laging consequences kapag hindi tayo sumusunod. Even in a small matter, laging merong ding consequences. Sabi nga din ni Pastor Jeneline, delayed obedience is disobedient. Amen po. Salamat po, Kuya Jel. Meron pa pong gustong mag-share? Ako, Sister Yes po, Babes. Pastor. Dito po si Pastor Edric. Yun nga po, tama po yung sabi ni Pastor Oswald that delaying obedience invites spiritual consequences. May mga consequences. Pero may case po ako. Gusto ko lang po ipadinig kasi during lockdown, kami po ay pinadlakan po yung church namin. Tapos, noong wala pa ako dito sa GMC. Tapos pinadlock po yun, dalawa yung kandado. Dapat mag-fellowship na kami. So ngayon, kung baga, parang nakakasakit sa puso na pareho kaming nandyan sa isang denomination, let me say Assemblies of God. Yung nagpapadlock din kasi yung Assemblies of God na hindi mo alam kung ano yung kasalanan mo, ano bang ginawa mo kasi lockdown, ganito, ganito. So parang nasasaktan talaga ako. So habang ako nagpipray, nagkaroon ako ng tawag dito, ng conviction na puntahan yung pastor na yon na nagpapadlock. Ito kasi kung baga nag-obey ka doon sa conviction. Pero yung nangyari, pagpunta ko doon sa pastor, hindi ako pinansin. Hindi ako pinansin, tapos parang hindi ako nakilala. Parang ganun. Parang ayaw nila. Tapos hanggang ngayon, parang, kung baga, umalis lang kami doon siyempre, kasi pareho lang naman kami na at saka yung church, provide ng Lord sa doon sa masusunod na kung baga sa Purok 3 ay yung church located before, ngayon nasa Purok 1 na kami. Kung baga pari-pareho lang, gusto ko talaga magkaroon ng reconciliation. So, inobey ko din. Pero yung nangyari, ayaw nila magpa-reconcile. Not actually reconciliation kasi wala namang away walang nangyayari. Kung baga, ayaw nilang mamansin. Yan. Ayaw nilang mamansin. Ayaw kanila. Kapag magkikita ay tawag dito, kung baga nag-escape sila, yung parang lumalayo sila, ayaw kanilang kahit parang magkaano na kayo. Sabi ko, ano ba ito? Ano ba ito? Kung baga, sa ngayon, yung tanong ko, nag-obey ka doon. Pero, yung problema na ganyan, ay kasi sabi, yan ang pinakamahirap dito sa Do It Now. Ito yung pinakamahirap kapag sa taong nagka-conflict kayo, na tapos, dapat sabi ng Lord, mag-sorry ka sa Kanya, mag-ano ka sa Kanya. Ayun, tapos, hindi walang resulta. So, ano kaya yon? Yan yung ko, sino kaya ang may kasalanan? Gusto ko tanungin dyan si Pastor Edric. Sino ba? Sino ba yung may kasalanan? Ano ba talaga doon So, kaya kasi ngayon, pinapabayaan ko na lang, ini-ignore ko na lang, bahala na sila kasi tapos na yung ginawa ko. Sinunod ko na yung conviction, bahala na sila. Pero, minsan di talaga kami nagkausap ng taong iyon. Yun po. Thank you po, Sir Babes, for allowing me to share. We did our part, diba? Kasi for obeying God. Pastor Edric, shout out po, Pastor Edric, may tanong sa inyo. Hello. Hello po, hello. Maganda yung tanong. Tama-tama, mamayang gabi sa podcast ko, manood kayo at sasagutin ko yung tinatanong mo, Pastor Jerry. Mayroon tayo mamaya dyan so mamayang 9 p.m. Tama yung tinatanong mo, sasagutin ko mamaya yan sa podcast. How can I forgive someone who hurt me so bad? Di ba?
Si Wow. mamaya, mamaya ko lang sagutin para lahat kayo manood mamaya sa Okay po. podcast. Bigay niyo po 9 yung ano, p.m. bigay niyo po Yan. yung link pass. Follow up sa senior ni Sister Babes mamaya. Ayos ba yan? Ayos na Kasi ayos po. Challenge po oh, yun, Pastor Edric. Thank you po. kasi mahaba-habang discussion yan eh. At least mamaya detailed yun. Sabi ko nga, tamang-tama ito eh. Follow-up sequence nung senior ate, Sister Babes. Do it now. Mahirap talaga yan. Basta yung word na forgiveness ay napakatinding ano yan. Lahat tayo, whether we like it or not, Christians, lalo na tayo, sometimes yung forgiveness, hindi pa rin natin masettle yan. It is a hard and big issues sa atin. But one way or another, sabi nga ni Ate Babes natin, Sister Babes, do it now. Sabi ni Mahirap, Oswald. mahirap. Pero siguro in passing, yun na, sagutin ko na nga yung tinatanong mo. Pero mamaya manood kayo ha, at least yung detail nito. Actually, it's not, ano yun yung pagpapatawad, uh, doesn't always mean forgetting. Sabi nga nila, forgive and forget. No, it's forgiveness doesn't always mean forgetting or pretending the heart never happened. Parang ano yan eh. Kung kayo po ay may peklat, naranasan nyo na bang Healing sa process. may peklat ko no, hindi makita dahil maitim na ako, natabunan ni peklat ko siguro. So every time na nakikita mo yung peklat sa sugat na saan ang galing, ba? Hindi mo na maano yun, mapoforget yun. Andun yun. But so don't pretend the heart never happened, but it does mean choosing freedom. Yun ang no? Choosing do it now, yung sinasabi ni Sister Babe. Choosing freedom over bitterness, healing over hatred, and letting God be the judge. Yun. Basta ikaw, settle ka na. Kung ibang tao, hindi pa rin makapag-forgive o hindi makapag-do it now sa'yo, at least ikaw, napalaya mo yung sarili mo. Di ba? Ang kanta ng kanta, malaya, malaya. Ang tanong doon, malaya ka ba? At least ikaw, kung, halimbawa, kung tayo, napalaya mo na sarili mo doon sa mga heart pains o whatever na dinulot ng tao, ng mahal mo sa buhay, o situations, no? I can feel you, Pastor Jen, no? Lahat tayo, ako recently may mga pains, but God is so good. Process yan eh. So mamayang gabi, naku, mapipreempt na. Mamayang gabi, mapipreempt na itong sinishare ko sa inyo. Pero sabi ko nga, may ano yan, pain is pain, no? Heart is heart. So, it doesn't mean you can forgive right away. No? Parang ganon. No? So, may mga tao na very quick ang pagpapatawad. Pero sabi ko nga, forgiveness, yung do it now na sinasabi ni Pastor Beg, is a process. May process yan na pagdadaanan tayo, may process na kailangan dumaan tayo doon. And then one day, by God's grace, alam mo na yun, yung sinasabi ni Jesus, do it now na in right place and by God's grace na nagawa mo na yung do it. Alright, sige, mamayang gabi, tutuloy ko yung sa podcast ko, itong part 2 ni Mr. Babe. Amen po, amen. Thank you, Pastor Edric. Ang challenge po kasi sa atin if we didn't do it now, tapos tomorrow may nangyari sa atin, di ba, no? Re-regret natin. Paano natin re-regret yun? Yun siguro po yung pinaka to. Tama po ba? Sige po. Hmm. Punta na po tayo sa ating prayer blast. Pastor Rory, ikaw po ba mag-share na Monday today ng prayer list? Yan, thank you po. So, ang pinaka
Ah, ang prayer focus po natin for today, it's Monday. It's about family. So, tamang-tama po, di ba? Sabi nga, even sa family, minsan meron din tayong mga misunderstanding. Lalo na, minsan nalalayo tayo sa family natin, tapos meron tayong mga unresolved issues. Meron ngang mga family na dahil lang sa pera nagkakagulo. Meron po akong relatives dahil lang sa bahay, sa mga mana-mana, nasa ano sila, mag-iina at magkakapatid, nasa nagkakademandahan kahit kung naubos na ng attorney ang pera nila, dire-diretso pa rin sila. It's because of the pride of the ego. Sabi ko sa kanila, di ba sila natatakot yung ginagawa nila dahil lang sa pera? Pagka naman namatay sila, kahit damit, wala silang mabibitbit. So, nakakalungkot po kasi hindi nila alam ang katotohanan, yung katotohanan na ang Diyos lamang ang may karapatan sa lahat na narito sa ibabaw ng mundo. So, ang family po, without our family, wala din po tayo dito sa ating ginagalawan. So, marapat dapat lang na lagi natin silang alalahanin sa ating mga panalangin. Tell them na we need to pray about everything and to stop worrying about to stop worrying about nothing, di ba? Worry about nothing because if God is with us, who can be against us? So, sa ating pong pananalanginan, siguro po mas maganda sama-sama na lang po tayong manalangin para sa ating mga family. May kanya-kanya po tayong family. Magmula sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, mga anak, mga apo, mga pamangkin, lahat po ng mga konektado sa atin, even our mga relatives, mga kaibigan, isama na rin po natin dahil magmula nung bata tayo, nung sinilang tayo, nagkaroon na tayo ng mga kaklose ng mga kaibigan, mga ninang, mga ninong, yung mga naging second parents natin, mga naging teacher natin, they're called our family also sa ating paglago and especially sa ating faith family. So, sige po, sabay-sabay na lang po nating manalangin in a minute, sabay-sabay na lang po tayo. Now na, let's pray for our family. Yes, hallelujah, Lord God. Sa oras pong ito, nilalapit natin ang Come aming before the family. Lord, your grace, Because Lord, of His and love, Lord, we have this whole family. Kami ay lumalapit sa inyo. Turuan niyo kami Dadalangin namin, Panginoon. magmahal ng aming we value, pamilya. Lord God, At ang tinuruan aming din namin ang aming mga mahal sa buhay na hindi, ang mga part ng aming Panginoon. So, pamilya. Lord, we Your thank you for this family. Yung ibang hindi namin kapiling, Lord, though we miss, though we protect, to love, to guide them, and whenever they are, wherever they are, the Holy Spirit is always with them. Lahat po ng mga konektado sa amin, by blood, and by heart, by dreams, Lord, we're also praying for them. Like to pray for them, remembering them, kahit nasaan man silang parte ng mundo. I want them to be in your kingdom, Lord. I want them to remember you na ikaw ang Diyos na buhay na kumikilos. Salamat, Panginoon, for this family. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Okay po. Sa next po is church ministry. Let's us pray sa body of Christ. Sabi nga po, lahat tayo is part ng body of Christ. We have this different calling at kung ano man po yun, si Lord lang ang nakakaalam. Ang mahalaga ay yung obedience, yung pagsunod natin at kung paano tayo magiging steadfast sa ating pananampalataya sa Kanya. Panalangin po natin lahat ng simbahan na ating kinabibilangan, pati na rin po ang ating mga bishops, ang ating mga pastors, especially si Pastor Edric, Pastor Rory, mga pastor po, Pastor Jenlyn, mga pastors na alam, kala natin, mas mabigat pa ang dinadala nila sa atin kasi sila nakatalikod sila, naamba nila lahat ng mga kasakitan na
na imbes na para sa mga church mapupunta sa kanila napupunta dahil nga po yun ang tawag sa kanila, yun ang calling nila. So being a pastor is not that easy. So pinapanalangin tayo ng pastor natin, panalangin din natin sila sa kalakasan, sa mga challenges na natatanggap nila, sa mga challenges na umiikot din sa kanila na dahil sa panalangin lang ay yun ang magiging kalakasan nila at kailangan din nila tayo para palakasin sila spiritually. Mga lay leaders, mga deaconesses, mga members, mga elders, yun po. Sama-sama po tayo na kahit saan tayo belong, we have one Christ, we have one God, one belief, and one faith. Yun po ang pinaka-importante. At alam natin na one day, one time soon, magkakasama-sama tayo doon sa lugar na kung saan niya tayo ilalaga. Hindi ko po dito si Kuya Virgil, pwede po bang i-lead po kami for this prayer, uh, Sige po, prayer. sige po. Sabayan ka po namin. Thank you po. Ngayon na po o meron Opo. pang Please po, thank you. welcome po. Banal na Panginoon na makapaging, lumalapit na naman po kami sa trono ng iyong mercy o Panginoon. Nililift up po namin ang body of Christ, ang church and ministries sa aming prayer na to, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa mga pastor na nasa amin. Gayon din po, regardless of denomination, pagpalain mo po ang kanilang mga faith, ang kanilang belief, na lahat kami ay magkaisa, maging united kami sa pagtawag sa iyo, Panginoon, na ikaw ang aming Savior, ikaw ang aming Redeemer, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan till the end of the world na sinasabi mo, pangako mo yan, Panginoon. Panginoon, binadalangin po namin lahat ng pastor, mga deaconesses, mga lay leaders na nasa simbahan namin, kanya-kanyang simbahan, na bigyan mo po sila ng lakas, bigyan mo ng kapangyarihan na makapagdasal sa iyo, na makagawa ng miracle work o Panginoon, at mga dapat ipagdasal, Panginoon, silang makakabatid na lahat ng yun na manggagaling sa iyo, Panginoon. Dinadalangin din po namin yung mga pastor, yung mga missionaries na na-assign sa malayong lugar, Panginoon. Yung pong provision nila, wag mo pong pabayaan, Panginoon. Bigay mo po lahat ng kanilang pangangailangan, lalong-lalo na po ang kanilang kalusugan, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas, ng, ng good health para maipagpatuloy ang paglaganap na iyong salita sa mga ibang tao, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang mga churches sa ibang parte ng mundo, Panginoon. Lalo-lalo na po sa India, sa Africa, Panginoon, yung pong persecuted na worker ninyo, pagtumayan niyo po, Panginoon, protektahan mo, Panginoon, na lahat sila ay makapagdala ng mabuting balita para sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga pagpanalangin namin, Panginoon, lagi mong dinggin para lahat ng aming mga manggagawa ay lagi nakatuon sa iyo. Gayun din po kami, yung church people, Panginoon, kami, yung church. Bigyan mo po kami ng pagkakataon na magkaunawaan. Magkaroon kami ng communication, Panginoon, sa bawat isa. Kung ano man po ang programa, kung ano man po ang kahilingan na nakakataas, sana po'y maging united kami na isa na lang ang magiging paksa o kung ano man ang programa ng aming simbahan, Panginoon. Ganoon, lahat ng ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Amen, amen po. Thank you po, Kuya Jel. Welcome. Next po is sa healing po tayo. Sabi nga kung patay nga ay nabubuhay ng ating amang nasa langit, what more pa yung mga kasakitan na to na hindi naman din galing sa Kanya. So patuloy lang tayo magsama-sama sa diwa ng pananalangin, which is more effective kapag mas marami tayong nalangin at tumalapit sa Kanya. Hingi ng
ng kagalingan, ng haplos ng pagmamahal na may kasamang kagalingan. So, sa punto pong ito, hilingin ko po si Pastor Jen na i-lead tayo sa prayer focus na to. Salamat po, Pastor Jen. Ako po, Sister Okay Grace. lang po ba? Sige po. Salamat po. Okay, let's pray po. Hallelujah, Lord God. Jesus, you are great and mighty God. You are the source of everything, the healer, in the name of Jesus. At patuloy po kaming nagpapakumbaba aming Ama, na kung saan, Panginoong Jesus, ang bawat isang naririto, Lord, sa list na ito, ang tanging dalangin namin sa araw na ito, Ama, na kung saan, Panginoong Jesus, Lord God, magkaroon po ito ng katapusan. Magdi-declare po sila, magsasabi po sila, Panginoon, that they are totally healed. Mula sa buhay, Lord God, ni Brother Haji, Father Santos, sa buhay ni Sir Elviri, Lord God, Risa, sa bawat isang kanila, Panginoon, may iba't iba silang sakit at karamdaman, may cancer, may kidney, Lord God, may kidney problem, may mga dialysis, may colon cancer, kasama po dito, Lord God, Sir Babes, oh God, sa kanyang daladalang karamdaman sa kanyang katawan, bagamat di po niya sinasabi, Ama, but we speak, Lord God, right now, healing power, healing touch, your holy hands, oh God, is not too short. Ama, paano mo pinagaling ang mga taong pinagpray namin, Lord God, in person, Lord God, napalaya sila kahit Ama, sa anumang sakit, Lord God, sa mental, emotional, Father, nagkaroon ng kagalingan. Maging, Lord Jesus, hallelujah, sa physical, sa mga na-hospital, naka-ICU, nakalabas, gumaling, tumayo. Hallelujah. Oh, glory to your name, God. This time, we claim and declare, Lord Jesus, ang kahilingan ng bawat isang nasa listahang ito, hallelujah, ay magkaroon din po, Panginoon, ng katugunan. Sila'y gagaling sa pamagitan ng paghipo ng iyong banal na espiritu, ng iyong mapagpalang kamay sa bawat ipapatong mo sa kanila ngayon, Panginoon. In the name of Jesus, may gagaling. We speak and declare that, Lord God. We declare because there is power in our declaration. There is power in the word. There is power in your name. There is healing, Lord God. And even whatever we speak, whatever we ask, oh God, in your name, you will give it to us, Lord. Thank you. And Lord, seal this prayer, hallelujah, by the blood of Jesus. This we pray. Amen. Amen po. Amen, amen. I received prayer. Thank you po, Pastor. And now, nangyayari po sa buong mundo, praise God. Nakikita po natin kung paano kumilos ang ating amang nasa langit, kung paano siya tuminig ng ating mga panalangin. And patuloy lang po tayo, hindi nagsasawa ang Panginoong tumugon at makinig at tumugon sa ating mga panalangin. So wag din po tayong magsawang manalangin at lumapit sa Kanya. Let's pray for the whole world. Uh, rebuke natin ang war. Walang war. Kasi si Lord ang siyang pinagsisimula ng peace. So, ang peace lang po ang siyang magsusurpas sa ating buong mundo. Dahil ang mundo ay belong sa Kanya. So, sa let us, can I ask po si Tita Lydia to pray for this portion? Let us pray po ang mga nangyari, especially sa Philippines, sa lahat po ng ah, mga problema sa Pilipinas, sa ating mga gobyerno, kay President Bong, ang mga, alam niyo, mga conflict na yan. And dahil sa pride, dahil sa ego, ayaw, walang kapatawaran, kaya nagkakagulo-gulo sila. Let God rule their heart and let peace uh, mapunta sa kanilang puso. Ang sarap ng mundo kapag nakikita natin lahat nagkakaisa. Tita Lids, okay lang po ba ikaw mag-pray? Salamat Sige po, po. tayo po ay magpatuloy na manalangin. Aming Ama, aming Diyos, Jesu Kristo, Banal na Espiritu po, Panginoon. Maraming salamat sa hapong ito po, Panginoon. Muli dumudulog po kami sa mga Lord God, sa bawat bansa na andito sa aming
sa sanlibutan po, Panginoon. At Lord, we declare your sovereign will po, Panginoon. We declare you are the God of all gods. You are Al Shaddai, our Rapha, our Jehovah Nishi po, Panginoon. Omnipotent, omniscience po, Panginoon. At Lord, kayo po yung pinakadakilang Lord na Panginoon namin po, Panginoon, sa bawat bansa, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa bansang Lord God, sa Middle East, kung saan ang Israel, Iran po, Panginoon. Marami pong mga kaakibat pa po, Panginoon, Lord God, ay nag-ceasefire. We continue to, Lord God, na Lord, manatili po, Panginoon, at magkaroon pa ng unity, reconciliation, pag-ibig, salvation will come to their Lord God, kanilang bansa na ito po, Panginoon, Russia, Ukraine po, Panginoon. Lord, lahat ng ito po, Panginoon, ay tinataas po namin. Even na yung bansang China po, Panginoon, bansang Pilipinas po, Panginoon, saan ang dakilang, Lord God, ay hawak nyo rin po, Panginoon. At dalangin po namin kung ano man yung mga gusot, ano man yung mga disagreement po, Panginoon. Ang sabi nga po, nagbibuild na rin sila do sa West Philippine Sea at inaangkin po namin itong binild nila, Lord God, ay sa inyo po, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, at napakadakila nyo po, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga Muslim countries, yung mga Hindus, yung mga communist country po, mga Buddhist po, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, ang siyang makilala, Diyos na dakila sa lahat po, Panginoon, Lord God. Be their God po, Panginoon. At dalangin po namin na ang inyong kapayapaan ang siyang manatili sa bawat bansa na ito po, Panginoon. At Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, na i-restore nyo ang lahat ng mga bansa, especially, Lord God, dun sa Israel, dun sa, Lord God, sa Israel, sa Iran po, Panginoon, kung saan naapektuhan ang inyong mga anak po, Panginoon. Dalangin po namin na panumbalikin niyo po, Panginoon, i-restore niyo, especially, Lord God, yung mga nakapaligid sa kanila, mga naapektuhan, Lord God. Narinig ko po, Panginoon, sa balita na kailangan din nila ng psychiatrist o ma-briefing din sila sa kanilang mga mental na ito na naranasan nila. Salamat po, Panginoon. We truly, Lord God, na kumikilos kayo, gumagawa, Panginoon. Tinataas din namin po, Panginoon, ang aming mga leaders, ang aming mga sa executive, sa judicial po, Panginoon, at lahat ng mga mayor, mga barangay po, Panginoon, down to the level po, Panginoon. Pangunahan niyo po, Panginoon, at mag-lead kayo po, Panginoon. Meron kayong ititindig na mga anak niyo po, Panginoon. Every knee po, Panginoon, every tongue shall confess that you are Lord po, Panginoon. At ang kinim po namin na kayo po ang Diyos na kumikilala sa kanila. At dalangin po namin na ma-encounter kayo, Lord God, at dito sa nangyayari sa aming bansa, lalo na rin yung impeachment, kayo po ang pumilos gumawa at bigyan niyo po ng Lord God, ng kapayapaan ang bawat administration, ang bawat department po, Panginoon, ay manatili pong payapa, manatili rin po, Panginoon, na nagkakaisa, nag-uugnay po, Panginoon. At dalangin po namin na Lord God, ang lahat ng aming gagawin ay sasangguni namin. At Lord, we declare yung wala pong natural na calamities. Kailan lang po pa kanina po, Panginoon, may sinabing earthquake sa Davao po, Panginoon. We rebuke this po, Panginoon, in Jesus' name. Any earthquake, any natural calamities, flood po, Panginoon, yung pagbaha, at yung sobrang pag-ulan po, Panginoon, Lord God, sa mga panira, sa mga pananim po, Panginoon, we rebuke this, Lord God. At Lord,
Pati po yung mga eruption na bulkan, Lord Jesus, ay winawasak din po namin po, Panginoon, ang lahat ng ito po, Panginoon. Only you po, Panginoon, ang siyang magdadala sa amin. And we declare, Lord God, ang bounty, abundance po, Panginoon, yung more, Lord, flourish po, Panginoon, especially sa aming sa aming mga pagkain, sa mga resources, sa water resources po, Panginoon, sa land resources, yung mga agricultural resources po, Panginoon, maging fruitful po, Panginoon, ang aming bansa na ito, pati po yung aming economy, agriculture, pati po, Panginoon, Lord, ang aming mga infrastructure na hold po, Panginoon, na magpatuloy po yung paunlad ng paunlad yung aming bansa. Lord, dalangin po namin, Lord, kayo po ang mag-lead na ang lahat ng ito po, Panginoon. At Lord, salamat po, Panginoon. Yung mga bansang US, Canada, Australia po, Panginoon, hawakan niyo, especially yung Amerika, na marami rin pong mga issue sa kanilang Lord, sa mga government nila po, Panginoon. At dalangin po namin na Lord, magkaroon din sila ng settlement, ng pagkakaisa sa kanilang mga ganitong mga problem nila po, Panginoon. Especially, Lord God, sa mga immigration, sa nationality po, Panginoon, Lord, sa pagiging, Lord God, sa natural born nila po, Panginoon, naman yung mga ano na ito ay, Lord, masettle nila. At dalangin ko po, Panginoon, kayo po ang Diyos na buhay sa bawat bansa namin po, Panginoon. Ito ang aming panalangin, in Jesus' name. Amen. 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 Thank you po, Tita Lids. Meron po bang celebrate ng kanyang kaarawan? Natal, spiritual birthday, or anniversary po? Present? Wala po ba? Punta na po tayo sa Thanksgiving prayer. Pastor Rory, salamatan po natin si Lord. It's the end of June. Ibig sabihin, pinotektahan niya tayo the whole month. And let's welcome July. Favor upon favor from God alone. Pastor Rory, sa closing prayer po Thanksgiving, and Pastor Pastor Edric sa benediction po. Salamat. Po, salamat din po. Ay po'y manalangin. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo, O Diyos, sa inyong mensahe na inyong ipinagkaloob. Patuloy na palutan ninyo kami ng inyong presensya, ng inyong pagmamahal, ng inyong ng pananampalataya na iyong ipinagkaloob, na pag-asa at pagmamahal. Salamat sa iyong salita ng nasa pamamagitan ng iyong anak na si kapatid na Brenda. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, kagalingan, kalakasan sa kanyang pangangatong pisikal. At patuloy na, O Diyos, sa kanyang pag-aaral, patuloy ng karunungan na nanggagaling sa inyo. Patuloy na sa kanyang pagtayo, pag-angaral sa inyong pananasalita at pangunguna. Dalangin namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo ang kanyang tataglayin. Salamat po, O Diyos. Salamat din sa bawat isang naririto. Nakasakasama po namin na ang hamon ng binabanggit mo, Panginoon, ngayon na. Do it now. We ask, Lord God, let the forgiveness be calm in our life, flow. Let the love, let the obedience be flow in our lives. Salamat po, Diyos na buhay. Kaya sa iyo lamang ang kapurihan, karangalan, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Edric, for the benediction. Sige po, let us receive the benediction of God. Brothers and sisters in Christ, now may the Lord who calls you not to delay, but to follow him fully, grant you the courage to obey, the clarity to discern his voice, our good shepherd, and the boldness to act today. May you walk in his strength, live in his purpose, and experience the joy of immediate obedience. Go now and do what he asks, not tomorrow, not someday, but
now. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen and amen.